Talk to Jesus. Come on. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, let us all lift our hands. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to burn, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Somebody sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Just wanna speak the name of Jesus, Lord, over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. You sing your name, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, once again. Your name is power. Church, declaring that the name of Jesus brings healing, brings hope in this place. Come on. Come on, lift your hands. Come on, declaring the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, lift your hands. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows.
'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, Jesus. Come on, declaring the name of Jesus over your family, over your situation. Come on, itaas mo sa Panginoon. And once again, we will shout the name of Jesus in this place. Come on. Shout Jesus from Come on. the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness. Jesus wants to bless our family. Enemy. Jesus wants to protect our Jesus family. for my family, I speak the holy name. Come on, ilapit mo sa Panginoon ang iyong pamilya. Come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, once again we'll shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, we sing your name. Your name is power. Yes, it is, Lord. Break every stronghold. We lift your name. Your name is power. Shine through the shadows and light the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Come on. If you believe in the power of the name of Jesus, the name above every other name, the powerful name of Jesus. Come on, once again we'll sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus. Come on. Come on, muli purihin natin ang Panginoon. At bilang paggalang sa salita ng Panginoon, let's all stand as we read Acts chapter 1 verse 6 to 8. Babasahin po natin to ng English at Tagalog. Okay, let's read this. Ready, go. Sa Tagalog po. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus,
bago po tayo mag-start, sino ho dito pagod at puyat? Taas kamay. Sige po, pag-pray nga po natin yung ating mga katabi na hindi makatulog. At ipag-pray po natin na maging gising po ang bawat isa sa pakikinig at pagsunod ng salita ng Lord. Lord, thank you. Holy Spirit, empower, strengthen us, even your servant, Lord. In Jesus' name we pray. All the people of God say, Amen. Let's all be seated po. Upo po tayo. Medyo nervyos magsalita sa unang session, pero we always take this as a great privilege. Thank you, Pastor Randel, sa opportunity na makapag-speak. At salamat din po sa mga staff na noon pa man ay talagang nagpaplano, nakikipag-coordinate, lalo na po yung mga taga Luzon. Palakpakan nga po natin lahat ng mga Luzon staff, lalo na po yung mga churches na malapit po dito, of course, yung Zion Caloocan. Nung ako po yung nag-aaral sa Phibias, naalala ko ito, I don't know kung maalala ito ni Bishop Eli. Pumunta ho yata siya, Bishop Amsterdam, tama po ba yan? I don't know kung yun po ay Luzon movement or something na may kinalaman po sa evangelism. And then, lagi ho kami nag-uusap ng mga staff niya dati, ano na naman kaya ang dala ni Bishop Eli? We're so excited. And I remember, nagkaroon po ng isang meeting or training, discussion about evangelism. Noon pa man po, ang ating bishop ay talagang nasa puso na po niya ang discipleship at evangelism. Nagkaroon po ng isang gathering sa Zion Valenzuela. Sumigaw nga po ng amen yung mga taga Zion Valenzuela. Yan. At ang naalala ko po hanggang ngayon na sinabi ni Bishop Eli, nung pumunta ho siya sa Amsterdam, hindi po nagbago ang Great Commission. Nagbago yung venue, nagbago po ang mga tagapanguna, nagbago po ang mga tagapagsalita. Pero pag uwi ho niya, naalala ko po, hindi nagbago ang katotohanan ng mabuting balita. Amen po ba doon? Alam niyo po ba yung Great Commission? Ang huling tagubilin, ang malaki at dakilang tagubilin, ito po ang pinaka-importante, ito po yung isa sa mga pinaka-core ng ating Christian life. In fact, the reason bakit tayo nakakapagpatuloy as a church is because for this Great Commission. Siguro po, hindi ko na ho i-explain, but the Great Commission is all about the good news of our Lord Jesus Christ. At ang alam po natin sa Great Commission, yung Matthew chapter 28, 18 to 20, di ba? All authority has been given unto me. Jesus answered, therefore go and make disciples. Sabay-sabay po tayo. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, hindi po yun si Shirley ha, surely I am with you even to the very end of the age. Pero natutunan ko po na ang Great Commission po pala, meron pong 4 na version in every gospel. Hindi lang po siya nakikita sa Matthew. Meron din pong version yung Mark, yung Luke, maging yung John. But amazingly, na-realize ko rin po na ang Great Commission po, ganun po katindi yung emphasis sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, na ito po hindi lang pala 4 at makikita sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ito rin po pala lalo na makikita sa aklat ng mga gawa. At yun nga po, ang madalas nating nababasa, yung chapter 1 verse 8 na nagsasabing, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, sabay-sabay tayo, and to the ends of the... And I think, ang mga taga-Zion churches, talaga pong ito ho yung pinapangaral lagi. Naku po, doon po sa Zion Baliwag po madalas ito ho yung madalas naming topic, ito ho yung madalas naming laman ng anumang topic na ilalagay po namin sa bawat series every month. Sa sobrang tindi ng mensaheng ito, mangaral, win souls, and make disciples, ang problema ho dito, nakakasanayan na po ng mga Christian, lalo na po sa churches, paulit-ulit na lang po. Tingnan niyo po yung picture na to, no? Para tayong si Mr. Bean, kinaantukan na po, kuminsan po yung iba po, dahil paulit-ulit, madalas nating naririnig. Sabi nga po ng isang member namin sa church, Pastor, bakit patanggap kayo ng patanggap? Christian na nga po kami. Sabi ko, don't worry, hindi para sa inyo ang altar call, para yun sa mga bisita, para yun sa mga dumadalaw. Amen? Pero parang, kuminsan po, para tayong si Mr. Bean, no? Antok na, tinan mo nga yung katabi mo, parang patulog na yan.
Parang alam ko na ang gagawin ni Pastor. Alam ko na kung anong sasabihin ni Pastor eh. Di ba? But you know, ito nga po yung puntos ng ating pong national conference to declare and display Christ. Why? Kasi po, ang sabi po ni Oswald Smith, sabay-sabay tayo, no one has the right to hear the gospel twice while there is someone who hasn't heard it once. Nagsasawa ka, napapagod ka. And how about yung ibang mga tao na hindi pa nakakarinig? Sino po dito naniniwala? Marami pa rin po ang hindi alam ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus na nagliligtas at nagbabago sa mga tao. Kaya nga po, nung binasa natin kanina yung talatang ito, this is a reminder and at the same time, a challenge about isa po sa atin. Uy, hamon po ito, hindi lang sa mga taga Luzon ha, pati rin po sa mga taga Mindanao, Palawan at mga taga Leyte. By the way, hindi pala delegates ang tawag ho sa atin lahat dito. Tayo po'y participant. Bakit? Kung ano man po ang tema ng National Conference, bit-bit at dala-dala natin ito at iuuwi natin to sa ating mga simbahan at tayo po'y lalago at mag-share ng gospel pagbalik natin. Amen? Sumigaw nga po ng amen. So, ang tanong, how do we declare and display Christ together? Everybody say together. Paano ho natin idideklara, ipapahayag ang mabuting balita sa ibang mga tao, sa ating kapitbahay, sa ating pamilya, sa buong sanlibutan, at paano natin maipapakita sa ating buhay na talagang totoo si Kristo at nakikita talaga sa ating lifestyle. Meron pong 6. Everybody say 6. I know number 6 is not a good number, pero wag ho kayo mag-alala. Hanggang dyan na lang po ang nakuha ko sa talatang yan. 6 po na mahalagang bagay o prinsipyo na pwede nating gamitin upang maideklara at maidisplay natin si Kristo sa ating campuses, sa ating marketplaces, at maging sa ating pong nation at sa buong mundo. Are you ready mga kapatid? Everybody say, I'm ready. Ready, go! Number 1, according to this verse, if you want to declare and display Christ, it's all about power, not knowledge. You know, maraming mga Christian, at hindi po masama yung training, yung conferences, yung mentoring, yung seminar, yung libro, yung mga babasahin, yung mga manual, hindi po masama yon. That's all are helpful and tools. No? But you know, ang sabi dito, sa verse 8, you will receive power. Hindi ho sinabi dito, you will receive manual. You will receive a book. You will receive a training. Although that's very important eh. Sino dito naniniwala? Mahalaga ang Bible school, mahalaga ang training, mahalaga ang mentoring. Everybody say amen. Pero kung walang power, walang kwenta ang mga yon. Naniniwala po ba kayo? You know, ang problema po ng church ngayon ay yung tinatawag po nating infobesity. Galing po sa salitang obesity. Huwag yung puntingnan yung katabi nyo. Hindi po siyang tinutukoy ko. When we say infobesity, sobra na sa knowledge. Daming training. Pero sa sobrang dami po ng mga training, sa sobrang dami ng mga meeting, o minsan yung mga pastor, di ba, daming dadaluhan, punta dito, punta doon. May kilala po ba kayong mga pastor na kung tawagin po ay pastor pangkalawakan? Lahat dinadaluhan. Lahat naroroon. Ang problema na lang po pag-uwi, hindi ho alam pa paano gagamitin. Ang nangyayari po, chapsuy yung daladala sa simbahan. You know, I believe, according to this verse, that we need transformation, not just information. We need more prayer, not just more program. Kaya nga po, pwede ba natin pasalamatan si Lord? Sinimulan natin ang panalangin, ang National Conference. Amen? We need intimacy and dependency, not just more activity. We need anointing, not shouting. Sino ho dito may kakilala kang pastor, buong sermon niya pasigaw? Parang slap shack, no? Hindi rin po masama iyon, pero ang tanong ho doon, may anointing ba ng power ng banal na Espiritu Santo? But it's all about the Holy Spirit, hindi lang hype. It's not about power, but knowledge. Tingnan niyo po ang nangyari sa mga unschooled at uneducated apostles. I think alam niyo po yung verse na to eh. Acts 4:13. Let's read this verse. Ready, go. When they saw the boldness and the courage of Peter and John, they realized that they were unschooled, ordinary men, and they were amazed. And they took note that these men had been with Jesus. Sabihin ko sa iyo,
Kahit hindi ka matalino, hindi ka magaling, basta nahatili ka sa presensya ng Panginoon, paghuhusayin, gagamitin ka ng Diyos, at ikaw ang magiging instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa iyong lugar. Amen? You know, naalala ko po ang isang paalala sa akin ng mga kaibigan ko sa Bible School. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Hindi niya tinatawag yung magaling kaagad eh. Ang tinatawag ho niya, yung tumutugon at sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Pwede niyo po bang sabihin niya sa katabi mo? Sabi mo sa kanya, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Amen? Basahin natin yung verse na to. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. What kind of power, Pastor? You know, pinag-aaralan ko ho ito eh. Sabi dito, it's a promised power. Ipinangakong kapangyarihan. Hindi ho ito basta-basta lang na kapangyarihan. Ito'y pinangako at regalo ng Diyos. Number 2, it's a perfect power. Hindi po nauubusan. Sino ho dito may mga electric pan po na hawak ngayon? Jesolite, Jejolite, Jejemon. Kung ano man po yung brand ng yung electric pan, di ba? Nauubusan din ng power, right? Pero ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, inexhaustible, hindi nauubos. And it's a power that has full of potential. And of course, it has a purpose. May dahilan. You know, the Acts 2 Church has no LCD and LED. Hindi po masama. Maganda. Sino po naniniwala maganda po ang LED ng Zion Caloocan? Sumigaw ng Amen. But you know, looking back, the Acts 2 Church, wala hong mga big buildings and facilities, walang social media big followings. They only have the power and the anointing of the Holy Spirit, and they turned the world upside down. Dahil sa kanila, kaya ho umabot ang gospel sa Asia. Purihin, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Naalala ko po ang isa sa mga disciple ng Panginoon na minimentor ko po. Noong October 11, chapter tuloy, no? Pastor Eldan, sa assignment. October 11, 2016, sa dami ng binabasa natin. No? Ito yung time na talagang pinakamalungkot na bahagi ng church namin. Marami po ang nagpaalam, nangawala. And I started small. I talked to these three guys sa Malolos. Minutor ko lang, wala pa kaming sasakyan noon. And I said to them, are you willing to be trained to become a cell leader? Alam niyo po, hindi sila tumanggi. Alam niyo kung bakit? Trinit ko po sa isang milk tea. At habang umiinom po sila, hindi na sila nakatanggi. And I know that they felt privileged na mapili po talaga. No? Isa ho dito, magkapatid nga pala by the way, si Lee saka si Janjan. Ito po yung naging asawa ni Lee, si Darwin. Okay, no? Si Janjan po is very faithful when it comes to campus ministry. Taas nga pong kamay dito yung mga campus missionary natin sa Zion. Say amen, say amen. Oh, parang wala. Hindi na nagtaas ng kamay, no? Alam ko, meron. Amen ba? Naalala ko po sa isang school po namin doon, bawal pumasok. Pero meron kami isang cell leader, pinapapasok sila, binibigyan sila ng ID. At na-win po nila si Joselito, ito pong naka-itim na matangkad. Tapos po, nung time na yon, itong si Joselito, yung kanyang magulang nasa abroad, hindi pa po Christian si Nanay Regina. Sabi niya, ba't kayo sumasama dyan? No? Pero gusto rin po niya, bakit? Para magabayan po ang magkapatid. Yung dalawang magkapatid dito, si Reggie saka si Joselito. So nangyari po, si Darwin saka si Janjan naging parent po para sa kanila. Sinamahan sila matulog, binabantayan sila, huwag kayong magko-computer, gumising kayo na maaga. Natuwa po si Nanay Regina, pero hindi pa siya mananampalataya nung time na yon. Hanggang, to make the long story short, naging Christian po sila, kasama po itong si Jelly na nasa gitna, na naka-watch. Now, alam niyo po nangyari, ngayon po, sila po ay cell leader na, si Jelly, saka yung mama niya. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, He can make a mission field into a great mission force. Mula po sa isang inaabot at inaakay, pinupuntahan, sila na ngayon ang umaabot at nag-aakay at nagdadala ng kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo. Sino po dito nananalangin ng iyong maliliit na mission field, God can turn it into a great mission force. Sino dito
naniniwala ang isang simpleng campus ministry pwedeng magdala ng revival, pagbabago, at transformation po sa ating bansa. Sumigaw na malakas na amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hindi kailangan malaki. Di baling maliit, pero kasama ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba doon, mga kapatid? No? The power of the Holy Spirit in us has the potential to transform our small mission field into a great mission force. Kahit maliit lang simbahan mo ngayon o maliit lang mga gawain natin ngayon, tiyakin lang po natin na nabubuhay po tayo sa kabanalan, katuwiran, at pagsunod sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Naniniwala po ako, malaki po ang magagawa ng Panginoon sa ating mga gawain. Amen po ba sa Zion? Sabay-sabay nga natin ito ideklara. Ready, go! I'm not just a nobody trying to tell everybody that there's somebody who can save anybody, and His name is, sabay-sabay, Jesus. Come on, let's give God a big clap offering. It's not just knowledge, but power. Pangalawa, according to this verse, it's spiritual, not political. Alam niyo, ang tanong ng mga disciple dito, Lord, how are you going to restore the kingdom to Israel? Lord, kailan tayo mag-aaklas? Kailan tayo makikibaka? Kailan natin pababagsakin ang rehimeng? Hindi ko na sasabihin. Baka magalit kayo sa akin eh. Ano ba kulay ng politika mo? Green, yellow, pula? But you know, Jesus said, hindi para sa inyo ang malaman ang mga patungkol dyan. No, let's talk about this, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong mag-aaway. Huwag tayong mag-aaway. Why do some people, like your seatmate, worship politicians? Grabe, pagsuportahan, parang di Christian eh. Ang daming post kay ganito, kay ganon, pero wala man lang post patungkol kay Lord. Hindi ko naman sinasabing yung freedom of expression ay pigilan, kundi maghunos dili naman po. Of course, yung call for justice and righteousness, mahalaga din pong ipahayag yun. Pero, meron pong idolatry sa politics eh. Sino dito naniniwala? Totoo po yun, Pastor. Amen po ba doon? Parang tahimik ka. Lalo na yung mga hindi, joke lang. You know, sabi po ng katukayo kong si Albert Einstein, sabi niya, everyone should be respected as an individual, but no one should be idolized. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi ko sa iyo eh. Hindi talaga dapat sinasamba si President. Sino ba yan? The day you become a fan of a politician, that's the day you failed as a citizen. Kasi bias na eh. Amen po ba doon? No, I'm not here to promote a certain politics. I'm just here to say, you go for righteousness and justice, ayon sa Micah. Pero kapatid, pag-aralan mo maigi, hindi yung parang fake news. Ito pong susunod na picture na to, kamukha po ni Pastor Eldan. Pinagbawal ang Itbulaga sa Pasig, pinagbawal ang pagtitinda ng biko, ng dati niyang katunggali. Alam niyo kung bakit? Katunog kasi. Wala pong poster, wala pong endorsement sa TV, pero nanalo. Alam niyo, ang sabi sa kanya, nung siya po ay ginugroom para maging future president sa 2028, sabi niya, hindi ako naniniwala na ang mga politician dapat tingnan bilang mga tagapagligtas. Disciple po kasi talaga ito eh, mula po nung pagkabata pa eh, sa Sunday school eh. Talagang inalagaan, kaya pag tinignan mo yung kanyang value system, maayos, marangal, at makajos. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Nakita ko na kanina si Pastor Raleigh, si Nong Raleigh. Nag-bless na po ako sa kanya kanina. Nong Raleigh, sa anak niyo po to eh, si Ate Hannah. Sabi niya ho dito sa kanyang post, do not put your ultimate hope in politicians. They are human, they will fail, but God will never fail us. Hindi dapat sinasamba ang mga politicians eh. Amen? Dapat po mas busy ang mga pastor sa pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi sa pagkikipag-away. Pagpapakalat ng fake news. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakikinig pa rin ba. No government can save the world. Sabay-sabay nga po tayo. Ready, go. Only Jesus can.
Our main mission is to lead people to Christ, not to win political debates. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, mag-focus ka sa Great Commission. Amen? Number 2, it's simultaneous, not sequential. Simultaneous po means, hindi po ako Tagalog talaga waray-waray po ako Simultaneous means sabay-sabay. Tama po ba yan? But sequential means sunod-sunod. O pag natapos na po ito, saka na lang kami mag-church planting. Saka na namin naabutin yun. Hindi. Ang pagkaka-arrange po ng verse na to is this: you will be my witness. Kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa lahat ng dako ng... Isa sa pinakamagandang example po dito, yung Zion Leyte. May Zion Haro, may Zion Talalora, may Zion Alang-Alang. Hindi na nila anantay na sila'y lumaki. Sila po'y nag-church planting. Sila'y umabot. Kaya dumami po ang mga churches natin sa Zion Leyte. Amen? Ang Zion Caloocan. Hindi sila naging selfish na dito na lang lahat. Merong Santa Maria, merong pong Valenzuela, merong pong Pandi. Sa kapurihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang Great Commission ay simultaneous, hindi sequential. Pag lumaki na lang kami, pag may budget na lang kami, pag lumakas na kami, pakitanong nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, kailan kaya mangyayari yan? Ngayon na. Amen po ba doon? Ang Jerusalem, yung ating tahanan. Ang Judea, ang ating community, campus, ang ating neighbor, marketplace, and government. Yung to the ends of the world, to the earth, yung po yung mundo. Yung buong mundo, yung nation. Amen? Bakit na po? Kasi kailangan nating abutin yung mga UPG, hindi po LPG, Unreached people group, the lost, the least, and the last. Dati-rati ang tingin namin, dapat city church lang tayo para medyo madating Hindi, kahit barangay, mag-church planting po tayo para maipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako. May mga tinitrain po tayo, mga future leaders po na gagawin po ang mga yon. Number 4, malapit na po ako matapos. It's global, not just local. Ang sabi po dito, hindi lang sa kapitbahay ninyo, hindi lang sa tahanan ninyo, hindi lang sa Jerusalem, kailangan umabot kayo to the ends of the... Pastor Dale, favorite natin yung kanta na to To the ends of the earth. Tinutugtog namin yan Sino ho dito naniniwala kayang abutin ng Zion Community Church? Zion Christian Community Church. Hindi lang po ang Pilipinas, pati yung ibang bansa, ang Asia, makakarating po tayo in the name of Jesus. Parang walang masyadong naniniwala ata. Amen? Kasi po noon, hindi tayo nag-iisip ng ganon. Dapat dito lang tayo, dapat doon lang tayo. Yung mag-church planting nga, pahirapan pa, sa board pa lang talagang may problema na Huwag na ho tayong lalayo, pastor You know, naniniwala po ko ang mga churches ngayon, ang mga leaders ngayon, open-minded na Amen? We act local, but we think global. We will reach Qatar, Dubai, Canada, Australia. Kagabi sa ating prayer gathering, meron pong bubuksan, future, ang New Zealand sa church po ng Zion Sumabmit. Amen po ba doon? Kasi po, nahuhuli na tayo. Sabi nga ni Bishop Eli, nahuhuli na tayo. Pastor, pwede ba ako dyan? Tingnan mo ngayon katabi mo, baka gusto mag-abroad yan Pwede ba ako dyan, pastor? Ano pong requirement, pastor, para magawa ko iyan ang pag-abot sa ibang bansa? Well, ang requirement mo, 2. Dapat meron kang passport at may Bible. Sino dito may passport, may visa? Taas kamay. Sino dito may Bible ka lang? Bible lang. Dito ka lang muna sa Pilipinas, sa kabarangay, Kumuha ka na ng passport. Amen? At pakiusap ko po yung mga mag-a-abroad, magtatrabaho sa ibang bansa, I believe, blessing ni Lord sa inyo yan. Pagpapalain kayo ng Diyos yan, payayabugin kayo ng Diyos yan. Pero kapatid, huwag sana kayong lumipat ng simbahan. Kayo'y mag-tithes pa rin sa mga churches po ninyo sa Zion. Maging matapat kayo at mag-pray kayo na makapagbukas tayo ng gawain. Saan dako ba ng mundo kayo naroroon sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo na nag-amen. Tinan mo maigi. Sabi mo Sabi mo. Tingnan ko lang. You know, pastor, bakit naman Jerusalem nga lang, pastor, mahirap na Judea, Samaria pa Yung pahukayang to the ends of the earth You know, hindi po kasalanan na maging maliit na simbahan. Pero kasalanan po ang manatili na may maliit na pangitain. Naniniwala po ako, lalago,
pagpapalain ng Panginoon ang Zion Philippines dahil ang Diyos at ang banal na Espiritu Santo naka-back up sa atin. Come on, let's give God a big clap offering. Say amen! At ito po ang puso ng ating bishop at ang ating head minister. Panglima, it must be together, not alone. Hindi natin dapat to gawin na nag-iisa eh. Kailangan natin ng tulong ng kasama, ng pagkakaisa. Sabi dito, you. You know, yung you dito is in plural form. Ang kausap po niya dito, mga disipulo, yung mga disciples na may mga disciples din, ang kausap po nila dito, sinasabi ho dito na hindi natin kayang magampanan ang dakilang tagubilin, ang misyon ng Diyos na abutin ang ating komunidad, maging ang ating bansa, maging ang buong mundo, kung tayo po'y nagkakahati-hati at nagkakawatak-watak. Kung sa conference pa lang, hindi tayo nagkakaisa. Kung sa gawain pa lang ng Panginoon, nagkakabahagi na po tayo eh. Kailangan po natin maging united in purpose and vision. Amen? Meron po kaming subject, last sem na Transformation Theology. At pinag-aralan po namin yung isang mga documents, yung Luzon documents, saka yung Manila Manifesto, saka yung Cape Town Commitment. Alam niyo yung problema ng bansa? Masyado, ng churches po ngayon, hindi bansa, ng churches po, masyadong narcissistic. Masyado tayong self-centered. Pangalawa natin problema, masyado tayong idealistic. Dapat perfect ang gawa. Dapat ang magiging leader natin, dapat kamukha ng pastor. Huwag na lang, ayokong gawin yon. Dapat kasing galing ng pastor. Hindi, kahit hindi ganun kagaling ang Holy Spirit mag-i-empower eh. That's our problem. At yung pangatlong problema po, according to Manila Manifesto, is the problem of triumphalism. Ano pong sabihin nun? Nag-anniversary, dumami, picture kagad, ganito na kami kadami. Hindi naman totoo next Sunday. We celebrate early. We don't kneel and pray and give thanks to God and do some consolidation. At panglima, pang-apat, individualism. Masyado tayong separatist. E ano po ang solusyon dito? Pagpapakumbaba. Sabihin nga po, pagpapakumbaba. We recognize we cannot do this without the power of the Holy Spirit. Amen? We need simplicity in strategy. Kaya nga po yung gift of God, very powerful. Yung ating way of follow-up, napakadali, napakaganda. Amen po ba doon? Tuturo po yan sa Sunday, huwag kayong absent. Number 3, integrity. Yung totoo lang na nangyayari sa simbahan. Hindi ho yung exaggerated. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-exaggerate sa iyong self-report. Amen? Okay. At dapat meron tayong pagkakaisa. Sabi ni Francis Chan, while every individual needs to obey Jesus, called to follow, we cannot follow Jesus as individual. Your faith needs community. We need to support to become stronger and fulfill His vision together and better. Lagpasan na lang po natin yan. If you want the blessing, power, anointing flowing through your life, you have to care what God cares about most. He wants His lost children to be found. So mo ba i-bless ka ng Panginoon? Gawin mo ang dakilang tagubilin, ang Great Commission. And to the man and woman who will partner with God and be burdened to do His task, God will make sure that His authority and assurances will go before them all through their lives. Amen po ba doon? Number 6, panghuli, it's for His glory, not ours. Sa kapurihan ng Diyos, hindi sa kapurihan natin. Naniniwala po ba kayo doon na walang ibang mapaparangalan kundi ang ating Panginoon? Lagi po itong pinapaalala ng bishop natin at we are grounded by this accountability na talagang dapat po magpakumbaba at laging isalig sa Panginoon ang ating paglilingkod sa Diyos. Sabi dito, if God gives you more years, remember, it's not yours. Your time must honor God. Your home must honor God. Your activity must honor God. And everything you do must honor God. Taas nga po kamay dito yung mga cell leaders at pastor. Raise your hand. You know, I heard this verse at ang sabi dito, nakakatakot, no? Sumpain nawa ang mga manggagawa o siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. At sumpain siya na inuurong ang kanyang tabak sa pagdanak ng dugo. No? Curse is the man na pabaya sa gawain ni Lord. You know, alam ko hindi tayo ito, pero kung merong mga panahon na papabayaan natin ang gawain ni Lord, nasa sidetrack tayo because of politics or this, humingi tayo ng tawad sa ating Diyos. Amen? And lastly, sino ho dito, alam mo sa iyong puso na totoong naglilingkod ka sa ating Diyos? Pwede po bang tumayo po tayo? All the cell leaders and the pastors, let's stand, tumayo po tayo. I just want to
remind each and every one of us a very powerful promise ng ating Panginoon. Siguro yung marami sa atin dito napapagod na, nangihina na. You know, isa sa mga pangako ni Lord na gustong-gusto ko, yung pinangako niya sa Hebrews chapter 6, verse 10. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang iyong ginawa at pagmamahal sa iyong pinakita hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Sa leaders, kahit walang nakaka-appreciate sa iyo, appreciated ka ng Panginoon. Pastors, kahit nag-iisa ka na lang na umaabot, nagre-reach out, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. At lagi mo itong tatandaan, hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. For us to declare and display Christ, Zion, Philippines, padayon, magpatuloy sa ating buhay na Diyos.